sa'yo, Capricorn. So, ang basa natin is para, ano, no? Para sa iyong pagyaman, no? Kasi, magdi-December na, dapat paldo tayo, no? Capricorn. Ayan, so, titignan natin kung paano kaya yaman, no? Ayan, ito, hindi to, ano, hindi po ito paasa. Kasi makikita mo rin ang effort mo rito, nake, no? So, magsisimula na tayo, no? So, magki-cleanse lang po tayo. Pakilayo nyo lang po kung naka-headphone kayo. Tanggalin nyo po muna kasi baka masaktan ng inyong mga tenga. Okay, sige, thank you, Father. Thank you, Jesus. Please to guide us on the reading. I'm cleansing all the negative energy in here, Spirit Guide. Tanggalin po po, Panginoon. At cleanse mo rin po, Lord, ang mga card. Sa aking mga viewers, bigyan mo po sila ng kaliwanagan. Linisin mo po ang kanilang espasyo. Ilayo mo po sila sa mga sakit, Spirit Guide. Protektahan mo po ako, Panginoon, sa aking pagbabasa at pagbibigay linaw sa kanilang pagyaman. In Jesus' name, Amen. Ayan. So Capricorn, ayan, ikaw ang arkitekto ng zodiac. Alam mo ba yun na, Capricorn? So, ikaw yung may taglay na disiplina actually, no? At hindi natitinag sa anumang ambisyon na gusto mong gawin, no? So actually para sa iyo ang yaman ay hindi swerte. Ito yung parang ito yung ano konkretong resulta ng iyong matinding pagtatrabaho at strategic planning din. So ang tarot spread na ito ay gagamitin natin sa iyong practical na pananaw para tukuyin natin ano yung hakbang pataas na kailangan mong gawin sa iyong karera, no? At paano mo maalis ang labis na workload sa iyo, no? At paano mo gamitin ang iyong mga katangian bilang isang Capricorn. Especially ang iyong pagiging authority para makamit ang pinakamalaking yaman mo, no? Ayan, so para po ito kay Capricorn. Para kay Capricorn Spirit Guide. Ayan, the Empress in reverse. And then King of Pentacles. Medyo sinisipon po ako, pasensya na ha. Ang boses, at saka medyo may pinakilaman ako sa equalizer eh. Pasensya na, pero alam ko magandang sounds nito. Okay, Spirit Guide, para po ito kay Capricorn. Ayan. Six of Cups and Justice in reverse. Kahit po reverse yan, no? Maganda po ang mensahe po niyan, no? At ang iyong buod. Ayan, ang buod mo is Nine of Wands, no? Resilience, makikita natin. Siyempre, gagamit din tayo ng spirit, animal spirit, kasi very keen sila na pagdating sa material things, no? Sa mga mensahes, napakaganda ng kanilang mensahe, no? Sila yung gagabay din sa'yo. Okay, so hingi tayo ng gabay kay animal spirit. Okay, spirit guide, para po ito kay Capricorn. Ano pong maaari nilang gawin at kung anong sandata na dapat nilang gawin para yumaman. Okay, para po ito kay Capricorn Spirit Guide. Para po kay Capricorn. Capricorn Spider Spirit. Ayan, tignan mo. Ganda, no? Okay. Saglit lang po, no? Maglagay tayo ng ano. Pasensya na po kasi napakalamig na po dito sa Japan.
Ayan. So, kukuha din pa tayo ng ano, ng mensahe kay Archangel of Abundance. Syempre, napaka-importante niya, no? Sa pagbasang ito. Para po ito kay Capricorn. Para po kay Capricorn Spirit Guide. Para po kay Capricorn Spirit Guide. Mensahe po para kay Capricorn. Kunin na natin ito. Ayan, your obstacle and blocks are lifted. Ang ganda ng mensahe niya, nak. No? Lagay natin dyan. Okay, Capricorn, handa ka na ba i-finalize ang iyong master plan ng kasaganaan, no? So, sisimulan na natin, no? So, titignan natin dito, meron kang the Empress in reverse and King of Pentacles, Six of Cups in reverse, Justice in reverse, and the Nine of Wands in reverse. Sa spread na to, no, kahit ano, kahit baligtad pa siya, reverse pa siya o upright, may napaka magandang mensahe din po nila, no? Okay, so so kung nakikita mo rito, para sa iyo Capricorn na kilala sa iyong pagiging ambisyoso at workaholic, no? So ang spread na to nak is nagpapakita ng seryosong financial block na kailangan ayusin, no? Bago maabot ang tutok. So ang nakikita natin balakid dito, ang humaharang sa yaman mo ay ang Empress in reverse, no? So ang pinakamalaking balakid mo, Capricorn, ay ang pagpapabaya sa iyong self-care or sa iyong creativity o sa iyong sarili, no? Ito yung sinasabi natin na sa labis mong focus sa work status, kumbaga nawawalan ka ng balanse. So ang Empress in reverse dito yung nagsasabi na hindi ka investing sa sarili mo. Kumbaga wala kang time para sa rest, nourishment o joy. Or sabihin natin ironical. So ang abundance ay nagiging stagnant dahil wala ka ng energies na mapagkukunan na, no? So halimbawa, sabihin natin is patuloy kang nagtatrabaho ng walang pahinga. So, typical kasi sa Capricorn yan eh. Kaya yung creative solutions ay nauubos, no? Dahil dito ang iyong business o career o hindi, sabihin natin business career o ang iyong gustong simulan, ay hindi lumalaki ng organically. Kumbaga hindi nagiging attractive, no? O sabihin natin sa hindi attractive sa potential client mo o sabihin natin yung style mo dahil sa mga ano no, sa mga walang business yung style mo, kumbaga maski masipag ka hindi nare-recognize, no? So hindi nagiging attractive sa yung boss, no? So kung may business naman sa investor o sa iyong potential client, so kailangan mo mag-invest sa sarili mo raw, nak, no? At tulad ng pagbili ng oras din, yan yung kailangan mo rin magpahinga o pag-upgrade ng skills mo para lumaki ang kita mo, no? Sa mga taong sabihin natin na walang negosyo o magsisimula pa lang or sabihin natin na nagtatrabaho sa isang company, you need to value yourself first. Unahin mo, baka mamaya ipag-recess ninyo, pag oras na ng kainan ninyo, no? Iaabot mo pa yung pagkain mo sa tingin mong nakakaawa. But you need to make yourself first, no? Hindi okay na tumulong kapag ano. Tsaka, halimbawa, pag oras na nang nakapahinga ka na, hindi, may kinukuha ka pang trabahong iba. You need to value your self-care, no? Yan ang sabi ng Empress in reverse. So, kailangan mo rin yung gawin ang King of Pentacles. I'm sorry, nak. So ito yung King of Pentacles. Ito yung aksyon na dapat mong gawin na naka-reverse siya, no? So, kailangan mong ayusin ang financial actually na pundasyon at iwasan ang labis na control sa avarice, no? Ito yung sinasabing avarice, yung sabihin natin, kasakiman. So, ang King of Pentacles ay sabihin natin, this is the ultimate
na sabihin natin itong pinaka-ultimate na kailangan mong iwasan. Sabihin din natin, iwasan din yung pagiging kuripot o pagiging stingy o labis na tipid o sabihin natin o corrupt naman, no? Hindi ethical kasi yun sa pera, no? So, ang aksyon na dapat gawin mo rin is ang King of Pentacles in reverse. Ito yung nagsasabi na huwag kang maging tyrant sa iyong budget, no? Tinitipid mo sarili mo sometimes din, no? Kailangan mo magpakita ng generosity or trust sa iyong team o sa sarili mo na i-audit yung spending at tiyakin na lahat ng financial deals mo ay ethical at sustainable, no? Sabihin natin, mag-invest ka ng quality asset na nagpapataas ng value mo. Tandaan mo yan, no? Hindi lang mga cheap solution, no? So, nakikita mo rito ang kasalukuyan mo, no? Ang kasalukuyang kinikita mo o pagyaman mo. Nandito ang Six of Cups in reverse, no? So, ito ang Six of Cups in reverse, no? Kumbaga, sabihin natin, ang iyong kasalukuyang kita ay hindi lumalaki dahil nakatali ka pa rin sa financial habit. Habit sa nakaraan, no? Kasi, nakita mo rito, o hindi mo pinapansin ang mga taong makakatulong sa'yo. Sa halip na mag-focus ka sa future, labis kang nagre-rely sa comfort ng familiarity, ng nakasanayan mo, no? Yung mga nakasanayan mo na dati, no? So, you need to try new one, no? Itong pa ang sabi ng Six of Cups. Masyado tayong nakalin sa dati, no? Sa iba, uubra yan yung ano. Pero dito is parang, it's about you no, Capricorn. So halimbawa, no, ang iyong income ay galing pa rin sa old industry or galing sa old skill na hindi na relevant ngayon. O di kaya iniiwasan mo maging risk sa bagong venture dahil sa takot na ma-disappoint ang family mo, no? Or sabihin natin yung konektado sa past mo. So para mas lumaki ang pera, kailangan mong i-let go ang past security at mag-embrace ng innovation. Kasi ano na ngayon, 2026 na, maraming offers sa'yo na nakikita ko at nararamdaman ko dito na napapaano mo, na nami-miss opportunity mo. Kasi komportable ka na dyan. Imbis na ganyan ang yaman mo, sa new innovations, parang nakikita natin, mas lalong lalaki yan if you accept that, no? So makita mo ito yung patutunguhan mo, Capricorn. Ito yung daan sa mas malaki na yaman mo, no? Which is you got the justice in reverse. So, ang iyong daan patungo sa yaman ay nagpapakita ng kakulangan sa fairness at transparency. So, maari ang iyong financial success ay magdudulot ng conflict sa legal o moral na aspeto. So, bilang Capricorn na sabihin natin may strong desired art status ka So, ito yung isang babala sa ethics, no? So, ang daan mo sa yaman dito, ang justice in reverse ay nagsasabing kailangan mong ayusin ang anumang pending na legal issue, kung meron man, no? Or sabihin natin yung mga unclear contracts. O sabihin natin yung unfair business practices, no? Magpakita ka ng transparency at honesty sa lahat ng iyong financial dealings, no? So, ang yung tunay na wealth ay makakamit actually sa pamamagitan ng malinis na reputasyon, no? At sabihin din natin na ang pangkalatang payo mo at resulta mo rito, no? Andito. So, ang pangkahalatang payo at resulta mo rito is 9 of Wands, no? Ito yung sabihin natin na Capricorn ay maghanda para sa final stand at hindi sumusuko. Because ang 9 of Wands dito na nagsasabi na malapit ka na sa finish line na. Malapit ka na. No? Kumbaga, kamit mo na. No? Kumbaga, ang 9 of Wands, ito yung nagsasabi na eto ka na, malapit na, isa na lang, konting, isa pang work hard, parang ganun sa'yo, no? Ang sabi ng 9 of Wands dito. Pero kailangan mo pang panatilihin ang defense at resilience mo na, no? So, ang resulta ay darating, pero hindi ito magiging madali, no? Ibig sabihin nito. Pagkatapos mong ayusin ang mga financial blocks mo, kagaya ng Empress in reverse, no? At King of Pentacles in reverse, no, kumbaga kailangan mo pa ring magbantay laban sa mga competitions or sabihin natin sa iyong mga self-doubt. No? Ang iyong financial security ay nakasalalay sa iyong kakayahang mag-recover.
o sabihin natin at mag-persist kahit pagod ka na, no? Ayan. So makikita mo rito ang mensahe sa ni Archangel of Abundance, no? Obstacle and blocks are lifted. Basahin ko to, nak, no? All your good personal works and your positive energy shift have overcome previous obstacle. Tapos na raw ang mga dati mong trabaho and your positive energy is talagang nag-shift na, have overcome, kumbaga na-overcome ng yung mga problema. And blocks are lifted away. You will now experience progress. Kumbaga, tapos na ang kahirapan mo. So, anong bang dalawa lang line ng ano ng buhay, kahirapan at kasaganaan. Nasa kasaganaan ka na, isa na lang. No, nakukuha mo na. Yayaman ka, no, Capricorn. So, you will now experience progress and forward movement with your project. No? Stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance is continuous, no? Kung makikita mo rin, meron tayo ditong spider spirit dito. Kumbaga, ang sinasabi lang, itong spider spirit mo, parang ito yung simbolo ng creativity na, no? Destiny at waving. So, ang spider spirit actually, ito yung lumilikha ng sabihin natin ng maganda ng sariling mundo at bitag ng gamit ang precisions of strategy. So, ang connection nito sa pagyaman mo, Capricorn, ang paglikha ng sariling network. Ayan yung waving, no? Na ginagawa ng spider. So, ang spider spirit ay nagtuturo sa iyo na gamitin ang iyong intelligence para maghabi ng iyong destiny sa network, no? So, bilang Capricorn, actually, magaling ka mag-structure, no? Lumikha ka ng sarili mong financial web, no? Kagaya ng spider, tulad ng multiple income stream o highly connected partnership na, no? Para makuha ang opportunity. So, kailangan mo rin syempre ang patience at precisions dito. No, ang spider are patient ay precise. Ito yung konektado sa pag-audit at strategic planning na kailangan mo. No, kagaya ng King of Pentacles upright, no? Huwag kang maging pabigla-bigla gumawa ng detailed or sabihin natin deliberate plan. Kailangan slow but surely, no? At ang next naman is na huwag matakot sa solitude. Because ang spider ay nagtatrabaho na mag-isa, di ba? Kumbaga ito yung nagpapaalala sa iyo na gamitin ang iyong solitude sa alone time mo. Na kailangan ng kagaya ng Empress in reverse dito, no? Para mag-strategize ka at mag-generate ng brilliant ideas na. So, ang dapat mong i-aksyon ay ang spider spirit ay nagsasabi na ikaw ay lumikha ng isang sarili mong kayamanan o wealth because ang lahat ng tools ay nasa iyo na. No, gamitin mo ang iyong intellectual creativity para i-trap ang abundance, no? Napakaganda. Kung mayaman ka na, mas lalo kang yayaman na, no? Ayan, I hope all actually, no? Sana I hope all, maganda ang basa mo rito, sabi sa inyo, mga reverse na yan kasi kailangan din iparating sa inyo para hindi to negative guys because this is your parang that is your foundations, no, parang yan ang inyong stepping stone para sa isang malago at sabihin natin matatag na pundasyon sa iyong kayamanan, di ba? Parang I could feel also ng flow ng abundance sa inyo is kahit slow siya, pero ayan, no? Very strong na hindi magigiba. No? Kaya simulan mo na mag-wave kagaya ng spider spirit dito. Make your dreams real, ang sabi. So, paano ba maging real yan? Make it into a fruitions. Gawin mo na. Simulan mo na maghabi ng sinulid. At saka kung nakikita nyo, baka May 6 may nakikita tayo dito. That might play an important date sa inyo. It could be May 6 and sabihin natin din 11 numbers din. Baka take down nyo yung mga number na yun na inaano ko. Baka it will play an important number din sa inyo. No? At nakikita ko rin dito, ano pa ba? So far, yung nakikita natin, no? Tignan ko nga kung mayroon kang makakasamang kung tao sa na to, no? You might gonna be dealing with, nakikita ko rin Capricorn, is parang rin, no?
parang yes, pamilya din ang medyo ano rin, parang nakikita ko makikihalo rin sa iyong kayamanan, sa iyong pagyaman at kayamanan. And then nakikita din natin Libra energy at saka ang iyong sabihin natin fire sign din, meron din. But especially actually ang sabihin natin is it could be ang Taurus, Capricorn, Virgo, no? Yan na nakikita. Pero parang you are engaged or sabihin natin you are connected with ano no, with Libra energy, no? Tingnan pa natin saan nagsisimula ang maaari niyang kasama. Ayan, sa Y, no? Letter Y, baka ito rin yung isang will play an important role sa'yo. Or sabihin natin, itong the name start with the Y at pwede rin ang Y is yayaman ka, Capricorn. Ayan, ayan, no? Sold na, no? Talagang yayaman ka kasi Y to, oh. Oh, di ba? Ibig din sabihin, isang ano, yayamanin ka, Capricorn. Okay? Okay, so, pengen naman po ng like and subscribes dyan and hit the notifications bell po, no? And marami pong salamat sa mga inyong komento, no? At sa lalo na sa mga nag-share ng ating video. Malaking suporta po yan sa Happy Angel Reading. Okay? Thank you and God bless you po. So kung gusto niyo pong mag-join, basahin niyo lang po ito, ha?